dito sa Pilipinas, makikita mo talaga kung gaano tayo ka left behind. Kaya etong video na to is panawagan para sa kapwa Filipino na dapat mabago tayo ng mindset. Kasi for me, dapat natin ipaglaban na yung karapatan natin as Filipino. Kasi for example, may issue yung flood control. Meron lang disaster na tinrigger, so yun, na-divert agad ng attention. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong na big fish dito sa flood control. Tapos, coming naman yung tag-ulan, then suffer ulit, then investigate ulit. Kaya dito sa Pilipinas, dapat talaga tayong magalit na para sa atin. Like for example, yung government natin ngayon, yung production ng agriculture dapat maganda. Mas ginugusto pa nila na mag-import from other countries. Kasi nga, may tax importation. Kumpara sa locally produced na makikinabang pa. Yung kahirapan natin ngayon, yung mga magsasaka natin, mahal yung fertilizer, tapos hindi talaga profitable yung pag-produce ng pagkain. Kaya yun yung dapat nating i-challenge. Kasi marami tayong resources dito like the coconut. Ang daming produkto pero more on ine-export natin kasi nga pera. Alam nyo naman na dapat consumption natin bago tayo mag-export. Like for example, yung rice. Yung rice talaga is tayo yung kaya natin yan i-produce na hindi mag-import. Kaya nga, yung mga locally pagkain is dapat ma-produce natin dito bago tayo mag-import. Kaya yun yung challenge ngayon. Yung pagsasaka is medyo talaga, pahirapan. Aside sa labor, yung support ng government is wala. Kaya for me, kailangan natin ma-change yung mindset as a pro-Filipino. Kung nakapunta kayo sa ibang bansa, makikita nyo talaga na we are so left behind. We are so left behind. Like for example, sa Hong Kong, maganda yung transportation nila, yung rail system, yung water, ang tubig nila highest quality. Hindi sila nagmi-mineral water doon, kundi mismo sa gripo nila is maganda na yung quality na tubig. High quality standard. So, dapat ganun talaga is ma-maximize or yung government natin is mag-lead as properly. Kasi ngayon, wala eh. More on business-driven sila eh. So, for me, kung maka-pro-Pilipino po kayo, panawagan na dapat baguhin natin. So, baguhin natin yung pag-iisip. Kasi yung corruption, yes, yun nga, mapupuno yung bulsa nyo. Pero at the end of the day, just leave a legacy sana na ito for this government na-produce ko yung power plant na ganito na hindi na tayo magdidepende sa Middle East na fossil fuel. Kaya nga, yun. More of talaga business lang yung ginagamit dito eh. Hindi talaga siya parang government or ruling bodies. Makita nyo dun sa napaka-strict ng government. Talagang sila yung nagli-lead, then the businesses follow. Dito, business first before governance. Okay? Kaya, suggest ko talaga, let's, change the way Filipino. Because, kailangan talaga natin, deserve natin na much better lifestyle, much better transportation, food quality, healthcare. Kaya, yun. Kung meron kayong mga, mapansin nyo talaga,
gusto talaga ng mga Filipino ma-improve. Kaso nga, the way we are so, lead is misleading talaga. Parang, lang, for their own lang, yung nila. So, for me, dapat talaga baguhin yung may pag-asa pa ba yung Pilipinas? Yes, meron pang pag-asa as long as i-fight back natin yung pagiging patriotism na magiging maayos yung pamumuhay ng kapwa natin Pilipino. Kasi yun lang talaga yung challenge dito eh. Better healthcare. Kasi yung sa healthcare natin, napakamahal. Oo nga, may negosyo ka, pero pag masakit ka, malaki yung gastos mo sa healthcare. Number 2, transportation. Ang laki ng transportation loss natin, efficiency loss when it comes to transportation. Manila, worst traffic, billions of lost. Bakit nga ba? Yun nga, traffic. Commute. Imagine mo yung commute. 3 hours papuntang office. Back and forth. Justificable ba yun? I don't think so. Kasi we deserve better nga. Dapat yung commute natin is 1 hour or less. Not 3 hours. Kasi yung 3 hours mo, sayang rin yun. Bawat minutong pumapatak, dapat na-spend mo yun sa family. Na-spend mo yun sa loved ones. Kaya yun yung change of mindset talaga natin. Okay? So, tubig. Palagi lang tayo binibentahan ng tubig. Dapat from the water supply itself, maganda na yung quality. Kaso nga, ngayon, nagiging business na rin eh. So, yun yung problema talaga sa Philippines. So, may tanong ako, anong ginagawa mo para mas ma-improve yung life mo or yung kapwa Filipino? What would you do? Okay? Kaya yun yung challenge ko dito sa mga nag-elect ng official. Yes, you lead nga, pero dapat sisilipin mo talaga na patriotism and make improvement sa Filipino. Paano naman yung nakatira ilalim sa tulay? Yung maliliit yung bahay. Justifiable ba yun? Kaya yun yung tanong natin kung may pag-asa pa ba yung Pilipinas.